Guys, may isi-share lang ako sa inyo tungkol sa mga naghuhulog ng SSS. Nangyari kasi ito sa akin na tumatanggap ako ng pension ng SSS. Hindi ko akalain na yung natatanggap ko palang SSS ay hanggang 18 month lang pala ang matatanggap ko. Pag nabuo mo na yung 18 month na pension kada monthly pension mo, nakabuo ka na ng 18 month, wala ka na palang matatanggap sa susunod. Hindi ka na makakatanggap ng pension sa SSS dahil nakuha mo na 18 month. Di ba pala yung tinatawag nila na pag senior ka, tuloy-tuloy ang pension mo. Yung sa akin kasi nangyari, isa na akong PWD na nagpe-pension sa SSS, pero kasama ang palad, 18 month lang ang natanggap kong pension kada buwan, na 3,500. Iba din pala yung sinasabi nilang lump sum na one time na bigayan lang ng SSS yun. Kaya doon sa mga kapwa ko naghuhulog ng SSS, ito lang mapapayo ko sa inyo. Ituloy nyo lang ang paghulog ng inyong SSS hanggang makabuo kayo ng 120 month na contribution, dahil pagdating nyo ng senior, tuloy-tuloy na ang pension nyo, wala nang putol yun. Hindi katulad ng hindi buo ang paghuhulog ng SSS benefits, ay 18 month lang makukuha nyo o kaya lump sum. Kasamang palad yung sa akin, nalulungkot man ako na wala na akong matatanggap na pension dahil nalaman ko na nag-email sa akin ng SSS na tapos na ang 18 month monthly pension ko. Ngayon, para ako makapagsiguro, tumawag ako sa hotline ng 88888 ng Malacanang. Tinanong ko bakit ganun ang patakaran ng SSS, na sinasagot naman nila yung mga tanong ko. Kaya medyo naliwanagan din ako dahil nga ang patakaran nila ganun na pag PWD ka, hindi mo nabuo yung 120 month na pension at hindi ka 60 years old, wala kang matatanggap na SSS benefits hanggang 18 month lang, o kaya ilalamsam mo yung makukuha mo. Kung
Sa lump sum naman guys, ang kukunin nyo, yung paliwanag sa akin, one time lang ibibigay. Halimbawa, ang makukuha mong lump sum na 50,000, bibigay sa iyo ng one time. Pagkabigay sa iyo, sa susunod na wala ka nang makukuha sa SSS. Ganyan din sa 18 month. Kasi ako noon, napili ko 18 month. Hindi rin ako masyadong naliwanagan nun yung nag-apply ako ng pension. Kasi ang pagkakaalam ko, tuloy-tuloy yung pension ko na. Tuloy-tuloy na yung wala nang patid. Kaya naging kampante din ako dahil laking tulong sa akin yung pension na yun, na monthly may nakukuha ko na yun ang pinambibili ko ng gamot. Pero sa kasamaang palad na itong buwan na to ng June, wala na akong natanggap na pension ng SSS dahil tapos na ang 18 month ko. Ganun pala ang patakaran ng SSS. Pero pagdating kung senior ka, tuloy-tuloy ang hold mo, tuloy-tuloy din ang pension mo, walang patid yun. Kaya nakakalungkot man na sa akin na ang laking tulong sana yun sa maintenance ko sa gamot, pero wala na akong magagawa dahil talagang wala na akong matatanggap na pension kada buwan sa SSS dahil tapos na ang aking monthly pension na 18 month. Kaya medyo na-stress din ako dahil alam niyo naman na yun lang ang income ko, yung pension ko, pero kada dating ng pension ko, binibili ko agad yung gamot ko. Pero ngayon, masakit na sa akin na wala na akong pension. Pero wala tayong magagawa. Patakaran ng gobyerno yan. Pero sana naman nanawagan ako sa gobyerno natin na sana naman baguhin naman nila yung patakaran na ganun. Dahil nakikinabang din naman kayo. Dahil ang binabayan namin kontribusyon sa SSS ay doon kinukuha ang sahod nyo ng mga taga-gobyerno. Kaya sana naman merong makarinig ng taga-gobyerno na baguhin ang patakaran para sa mga PWD tulad ko. Sana tuloy-tuloy ang pension. Hindi yung 18 month lang. Hanggang dito na lang po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo sa reaction ko tungkol sa SSS. Bye-bye. Salamat po.